Itong taong gulang noon si Jenny nang makilala ang kaibigang si Joy. Bagong lipat ang kanyang pamilya sa baryo Mainabiyon. At ang batang si Joy ang unang naging kaibigan niya. Dahil ito lang ang mapagkaibigan sa lahat. Ang bait mo naman, samantalang yung iba, inaaway ako. Kaanya sa batang si Joy. Nang lapitan siya nito para bigyan ng baon nitong si Chiria. Hayaan mo mga iyan, inggit ang mga yan kasi mga pangit sila. Tayo kasi, magaganda tayo, kaya ang init ng ulo nila sa atin. Nakakatawa ka naman, Joy. Oo, maganda ka naman talaga, pero ako, ang pangit ko kaya. Wala bang salamin sa inyo? Ang ganda mo, no? Huwag kang mag-alala. Mamayang uwian, dadaan tayo sa bahay. Bigyan kita ng magandang damit. Naku, huwag na. Sanay na ako na laging luma ang damit. Sabi naman ni nanay ayos lang. Ang mahalaga ay walang mantsa, tsaka hindi marumi. 11 kasi kaming magkapatid, kaya imbis na ibili ng damit, binili na lang namin ng bigas para may pangkain. Paliwanag niya. Kawawa naman kayo. Ang dami nyo, mahihirapan pa ang nanay at tatay nyo na pakainin kayo. Nahihirapan din, lalo na kapag tag-ulan. Ang pagkain namin madalas, nilagang saging at kamote, o di kaya ay gabi. Gumuhit sa mukha ng batang si Joy ang pandedere. Lumaki nga ito sa probinsya. Ngunit hindi pa nito naranasan ang maghirap, kagaya sa buhay niya. Jenny, mamaya puntahan natin ang aking kaibigan sa puno ng balete. Iyaya nito. Nang uwian sa tanghali ay doon nga sila dumaan sa may puno ng balete, sa likod ng kanilang paaralan. Medyo may kalayuan din iyon sa paaralan at lalong may kalayuan sa kanilang tahanan dahil salungat ito sa daanan ng kanilang uwian. Hindi ka ba natatakot, Joy? Baka mamaya paglaruan tayo ng elemento. Magtatanghaling tapat na kasi. Nag-aalalang wika ni Jenny. Sabi ko nga diba, kaibigan ko ang engkanto, kaya wala kang dapat na ikatakot. Wika nito. Hindi alam ni Joy kung bakit parang normal lang sa kanya, gayong sa ganong edad ay alam na niya ang tungkol sa mga elemento at mga aswang. Dahil madalas yung kwento ng kanyang mga magulang na hindi sila mabuti at kung naging mabait man ang mga ito, iyon ay may kapalit. Joy, mauna na kaya ako sa'yo. Nakakatakot kasi dito. Tignan mo naman walang may dumadaan dito, lalo na at tanghaling tapat na. Bukod ba doon ay alam na ng halos lahat na ang punong balete ay tirahan ng mga engkanto. Kaibigan ko nga diba, kaya tinitiyak ko sa iyong mabait. Hindi siya masamang elemento. Kung ano-ano ang binibigay niya sa akin, gusto mo, bigyan kita. Hindi. Ayoko, Joy. Hindi na lang ako magsusumbong. Hindi ako magkukwento kahit kanino. Sabi kasi ni tatay kapag may ibibigay sila, tiyak na may kapalit iyon. Hindi mabait si Lucina sa akin. Tsaka halos kaidaran lang natin siya. Makikita mo mamaya, napakaganda ng bahay nila. Hindi na lang din umimik si Jenny. Todo pagtatanggol si Joy sa kaibigan nitong engkantada. Kaya hinayaan na lang din niya. Kung pwede nga lang na tumanggi siyang wag na siyang sumama dito. Kaso ay bukod sa nahihiya siyang tumanggi, ay naiintriga rin siya sa kaibigan na sinasabi nito. Lalo at madalas sa kwento lamang niya naririnig ang tungkol sa mga engkanto. Hindi pa siya nakakita ng totoong imahe ng mga ito. Pagkarating sa puno ng balete ay tinawag na ito ni Joy. Tahimik lang si Jenny. Ngunit ang totoo ay sabik rin siyang makilala ito kahit pa kinakabahan. Ilang saglit pa ay may isang batang babae ang bumungad sa kanilang harapan. Napakaganda nito. Parang anghel at medyo maalo ng buhok na hanggang siko. May korona itong ginto. Sobrang linis ng puting damit
naabot hanggang takong. Ang ganda ng mga bilugang mata nito at ang tangos ng ilong. Kasing linis at simputi ng perlas ang mga ngipin nito. Manipis sa mga labi, ngunit wala itong linya sa ilalim ng ilong. Gayunpaman, hindi ito kabawasan sa kagandahang taglay ng batang si Lucena. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ulit ako dito. Tuwang wika ng magandang batang Engkanta. Siyempre naman, may bago rin kasi akong kaibigan. Ayos lang kaya na isama ko siyang mamamasyal dito sa lugar mo. Tanong ni Joy dito. Ayos lang din, basta hindi siya magsusumbong sa iba. Kondisyon nito. Siyempre, mabait itong kaibigan ko, kaya alam kong maaasahan din siya. Si Jenny ay palipat-lipat lang ng tingin sa dalawa. Parehong maganda ang kanyang mga kaibigan. Parehong may magarang damit. Iba-iba ang estilo samantalang siya. Sinulyapan niya ang kanyang suot na damit at tsinelas. May butas na at naitali na lang muli ng alambre upang magamit pa rin. Samantalang si Joy ay kumikinang ang itim na sapatos na may puting medyas. Ang batang Engkanta naman ay sobrang linis din at ang puti ng sandals nito. Nakita ni Lucina ang kanyang reaksyon kaya naawa ito sa kanya. Ayos lang yan. Gusto mo, bigyan kita. Marami akong sandalyas na tiyak na matibay at maganda. Hindi nasisira ang mga yun. Wika ni Lucina. Naku, wag. Tiyak na pagagalitan ako ng ina at ama. Tatanungin nila ako kung saan galing. Malalaman nilang tungkol sa inyo kaya wag na lang. Sanay na ako sa ganito. Mabilis na tanggi niya. Sabi mo ha, basta kung may kailangan ka ay bukas naman ako para magbigay ng tulong sa'yo. Sige Lucena, maraming salamat. Napakabait mo nga, sagot niya. Sabi ko sa'yo sobrang bait nitong kaibigan ko. Sa akin nga ang dami na niyang naibigay. Sabat ni Joy. Ayos lang, naintindihan ko naman. Dugtong ni Lucina. Halika kayo, pumasok muna kayo sa aming bahay. Maganda dito sa amin, maraming pagkain. Yaya ulit na Lucina. Naku, ayos lang, uuwi na lang kami. Mabilis na sagot ni Jenny. Ano ka ba Jenny? Maganda sa loob ng bahay ni Lucina. Silipin mo lang, tiyak na malilibang ka doon. Kumbinsi ni Joy. Wala siyang magawa kundi ang sumama sa mga ito. Hindi na siya lumingon pa o kung sumilyap kung saan. Basta sa isang kisap ay isang pinto ang bumungad sa kanilang harapan. Pagkabukas na yun ay bumungad ang napakaliwanag at maaliwalas na bahay na yari sa mamahaling materyales. Simentado iyon at kulay ivory ang dingding, pati ang sahig. Kumikinang na marmol na tila pinaghalong ginto at perlas. Sobra siyang naaliw dahil sa ganda ng paligid. Buong buhay niya ay iyon lang ang napuso kanyang malaking bahay. Nakakaiba ang disenyo at kwalidad ng mga gamit. Napakalaki naman ng bahay niyong ito, ang gara pa. Walang ganito sa aming baryo. Wika ni Jenny. Tama ka, wala ngang ganito sa mga lugar niyo, kaya pakiusap. Huwag niyong ipagsabi kahit kanino dahil tiyak magagalit ang ama at ina ko. Pareho silang tumango ni Joy. Dinala sila nito sa isang kwarto na puno ng mga laruan. Kakaibang laruan na tila ba ay may mga buhay ang mga iyon. Gaya ng mga manika nitong nakakakilabot ang mga itsura. Nakangiti ang mga ito tuwing tititigan niya. Gusto mo Jenny? Kuha ka ng isa sa mga manika ko. Alok ni Lucina sa kanya. Hindi, ayos lang. Sanay akong walang laruan. Tsaka tiyak na sabihin nilang galing iyan sa nakaw kapag nakita nilang may bitbit akong ganyan. Ang laki pa naman ng mga manika mo. Parang bagong silang na sanggol. Hindi iyan maitatago. Dahilan niya. Matapos silang mag-ikot ay biglang may tumawag sa kanila. Sino yun? Bakit kilala kami?
Tanong ni Jenny kay Lucina. Si ina yan, kanina pa nakatingin sa atin. Ayaw lang magpakita kanina pero sabi naman niya ay gusto ka niya. Mabait daw at mapagkakatiwalaan ka. Uwi ka nito. Kinalabutan si Jenny sa sinabi ni Lucina. Dapat tanong siya sa kanyang isip kung ilan ang mga ito sa loob ng malaking bahay na iyon, kasi ang iba hindi pala nagpapakita. Nasa pagkainan na sila. Joy, ikaw na lang ang kumain. Busog ako. Dahilan niya. Musmus pa lang ay alam na niya ang kwento tungkol sa mga engkanto. Albularyo ang kanyang lolo, kaya madalas ay may nagpapagamot. At ilan sa mga ito ay naengkanto. Napabalik-balik na kinukuha tuwing kaligitnaan ng gabi. Ang iba naman ay nakakain na kaya sabi ng kanyang lolo ay makakabalik man ang katawan ng mga ito ay kukunin pa rin ito ng mga engkanto. Dahil pag-aari na ng mga ito ng mga engkanto o di kaya ay ginawang bagong miyembro ng pamilya. Malaking katanungan din noon sa utak ni Jenny kung bakit kailangan ng mga ito manguha ng mga tao para gawing bagong miyembro ng pamilya ng mga ito. Kung pwede naman silang manganak ng marami. Hindi rin kumain si Joy at hindi niya alam kung alam din ito ang tungkol sa sumpa ng itim na pagkain ng mga engkanto. Nakiusap siya kay Joy na kung maaari ay uuwi na sila dahil tiyak na pagagalitan siya ng kanyang ina dahil kanina pa siyang hindi umuwi. Ang totoo ay gutom na rin siya ng mga sandaling iyon. Nang pumayag si Lucina na umuwi na sila, ay sobrang tuwa niya. Binuksan nito ang pintuan, kaya nagbatiwan na siyang lumabas. Nakasunod sa kanya si Joy at Lucina. Nang makapagpaalam na sa isa't isa, ay sinarado na ni Lucina ang pinto. Sakto ring pagsara ng pinto nang marinig nila ang pagtawag ng kanilang pangalan. Si nanay, lagot ako. Tiyak mapapaalo ako nito. Sambit ni Jenny. Napatingala siya sa taas. Wala ng araw at dumidilim na ng paunti-unti ang paligid. Uulan ba? Bakit ang dilim? Tanong niya. Hindi, paggabi na kaya ganito. Ha? Nagbibiro ka ba, Joy? Kakapasok lang natin sa loob. Wala nga yata tayong 1 oras doon. Ganun talaga doon, pagkaramdam mo mabilis ka lang na naroon. Pero ang totoo pala, pagkalabas mo sa mundo ay minsan gabi na. Jenny, Diyos kong bata ka. Nag-alala kami sa'yo. Kung saan-saan ka na namin hinahanap, nandito ka naman pala. Wika ng ate Gianna niya, ang kanilang panganay. Sumama po ako kay Joy ate, naglaro lang kami. Maglaro kayo doon malapit sa mga kabahayan, hindi dito. Masukal ang kagubatan na ito. Paano pag nilamon kayo ng anaconda dito? Halika na, umuwi na tayo. Opo ate, halika na Joy, hindi ka ba hinahanap ng mama mo? Hindi naman, ayos lang kahit anong oras akong uuwi. Napakunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Imposible naman kasing hindi mag-aalala ang mga ito. Gayong dalawa lang ang mga itong magkapatid. Idadaan ka na lang namin sa inyo kasi daanan lang naman ang bahay niyo, di ba? Anya. Tumangaw lang ito habang ang kanyang kapatid na panganay ay tahimik lamang. Hanggang sa marating na nila ang bahay ni Joy. Nagpaalam na siya dito at diretso nang naglakad pa uwi hanggang sa makarating ng kanilang bahay. Pagkarating doon ay siya na lang ang kulang. Dahil lahat ay naroon na at nagawa na lahat ng kanilang tokang trabaho. Saan ka galing, Jenny? Bakit? Kung hindi ka susunduin ay hindi ka naman yata uuwi. Tanong ng kanilang inang si Aling Carmela. Ayun na ay kasama sa anak ng aswang. Doon ko natagpuan sa ilalim ng punong balete. Kwento ng ate Gianna niya. Diyos ko naman, Jenny. Bakit hindi mo kinikilala ang mga kaibigan mo? Galit na tanong ng kanilang ina. Mabait si Joy, Nay. Hindi totoo na aswang sila.
Porque mabait, hindi na aswang Jenny. Hindi mo alam ang kwento ng mga yan. Baguhan tayo dito, kaya maniwala dapat tayo sa kwento ng nakapaligid sa atin nang hindi tayo nalilinlang. Wika ng ate Gianna niya. Hindi na siya sumagot pa sa kanyang ate. Tiyak na magiging piko na naman ito. Ngunit ayaw pa rin niyang maniwala na aswang ang lahi ni Joy. Lalo na itong kanyang kaibigan. Imposible dahil mabait naman ito sa kanya. Nang sumunod na araw ay saktong naghintay sa kanya si Joy sa labas ng gate ng bahay nito. Sabay silang pumasok sa paaralan. Tinanong siya nito kung binugbog ba siya ng kanyang magulang. Umiling siya at hindi niya sinabi dito na pinagbabawalan siya ng mga itong lumapit sa kanya dahil sa kilala ang angka ni Joy na aswang sa buong baryo. Batanghali ay niyaya muli siya ni Joy, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa bahay na nito. Inimbitahan siyang dalhin. Dahil paslit pa ay binaliwala niya ang bilin ng kanyang ina at kapatid. Wala namang may makakaalam dahil hindi siya magsusumbong. Paano kasi niya iiwasan kung ito lang ang naging mabait sa kanya? Umpisa pa lang ng klase. Halika Jenny, wala dito ang mama at papa. Bakit? Nasaan sila? Pumunta ng lungsod, may ibebenta tapos may bibilhin na rin. Madalas talaga silang pumupunta ng lungsod. Ewan ko. Simula nung bigyan ako ni Lucina ng ginto, lagi na lang silang pabalik-balik sa lungsod. Sabi nga nila swerte daw namin kay Lucina. Totoo naman, napakabait naman talaga ng babaeng iyon. Mahabang kwento ni Joy. Tahimik lang siyang nakikinig sa kwento nito. Pagkapasok sa loob ay napakaganda ng sahig. Dahil tiles din ang sahig nito. Kulay rosa. Maging ang pintura ng dingding. Mayaman talaga kayo Joy. 2 taon pa lang itong bahay na ito. 5 taon ako nang bigyan ni Lucina ng maraming ginto. Napakabait niya sa akin. Sabi nga nila mama ay mayaman na kami. At dahil iyon kay Lucina. Tumangulang siya sa kwento nito. Humanga na rin. Nagharap na sana ganon din ang mangyari sa kanya. Ngunit tiyak siyang ipapabalik iyon ng kanyang ina. Sa kusina sila diretso dahil gusto ni Joy na sabayan niya ito sa tanghalian. Pagpasok pa lang ay alam na niya ang lansa at dismayado siya dahil nakakawalang gana sa pagkain niyon. Gusto niyang tanungin kung saan galing ang lansa. Ngunit nahihiya rin siya. Nang utusan siya nitong kumuha ng kutsara at pinggan, ay napagtanto niyang sa lababo galing ang malansang amoy. Mas malakas pa ang nakakasukang amoy sa bandang iyon, kaya pigil hininga siya upang wag maduhal. Grabe namang kusinang ito. Buti pa yung amin, kahit kawayan lang, pero sariwa naman ang hangin. Sa utak niya. Iniabot niya kay Joy ang kutsara at pinggan nito. Umupo lang siya sa harap ng mesa habang naghihintay ditong nagsasandok ng kanin at ulam. Ang kuya mo, umuwi rin ba para magtanghalian? Tanong niya. Hindi na, may dalang baon yon. Bakit hindi ka na lang din magbaon ng kanin sa paaralan para hindi ka na umuwi tuwing tanghali? Medyo malayo din itong sa inyo. Malapit lang naman ito, mas malayo yung inyo. Sa bagay. O halika, saluhan mo ako. Karne yung ulam ko. Mabilis siyang tumanggi. Hindi talaga siya mahilig kumain ng karne. Nagsimula iyon ng katayin ng kanyang ama ang kanilang kambing at kitang-kita ng 2 mata niya kung paano ito patayin. Awang-awa siya noon sa alaga nilang kambing. Hindi talaga siya kumakain ng karne nito. Hanggang sa kada may lutong karne ay ayaw na niya. Dahil para sa kanya ay nakakaawang hayop iyon na kinakatay. Kaya pala ang payat mo, hindi ka kumakain ng karne. Kami nga halos araw-araw karne ang ulam, sabi ng papa. Tuwing gabi ay nanguhuli siya ng maiulam sa araw. At kung hindi naman siya makahuli, yun, bibili siya sa tindahan ng karne. Kwento nito. Napaisip si Jenny
Saan ito nanguhuli ng mga hayop tuwing gabi? Bakit hindi ba ang mga ito kumakain ng mga gulay? Parang gusto na niyang maniwala sa kwento ng kanyang ate na aswang ang mga ito, ayon sa mga tsismis na mga kapitbahay. Lumipas sa mga buwan at taon. Ilang beses siyang sinasama nito sa bahay ng kaibigang engkanto na si Lucina. Ilang beses din siya nitong inaalok na bigyan ng yaman. Ngunit tumatanggi siya sa takot na mabisto ng ina at ama na sumasama siya sa kaharian ng mga engkanto. Dahil ayaw ng mga ito sa takot na hindi na makakabalik pa. Hanggang sa magtapos sila ng elementarya at naging high school. Fast forward tayo. Nang magtatapos na sila ng high school, medyo mas nagmature pa lalo ang pag-iisip ni Jenny. Napagtanto niya ang tungkol sa mga engkanto ay hindi kwento lang. Minsan nga ay si Lucina na mismo ang pumupunta sa kanila ni Joy kapag hindi sila makakapunta sa balete na tinitirhan nito. Pag ba magtapos na kayo ng high school, iiwanan niyo na ang lugar na ito? Ibig bang sabihin ay hindi na tayo magkikita o madalang na lang bibisita sa akin? Baka nga hindi na. Medyo may himig pagtatampo na tanong ni Lucina. Hindi ako sigurado, Lucina. Sigurado kasing maghahanap na ako ng trabaho para makatulong sa kanila nanay. Wika niya. Ikaw, Joy? Tanong nito. Siyempre, mag-aaral ako ng kolehiyo. Iiwanan mo rin ako. Binigay ko naman sa inyo lahat, di ba? Lagi kitang binibigyan ng mamahaling bato para hindi ka na maghihirap. Hindi mo na kailangan pang mag-aral, Joy. Dito ka na lang upang may makasama ako lagi at makausap. Naintindihan ko si Jeannie kasi mahirap naman talaga sila. May prinsipyo rin siya. Ayaw niyang tumanggap ng yaman na hindi niya pinaghirapan. Litanya nito. Ano yan, Lucina? Sinusumbat mo na lahat ng naibigay mo sa akin ngayon? Hindi, Joy. Pinapaalala ko lang sa iyo na hindi mo na ako kailangang iwanan dahil binigay ko na sa iyo ang lahat para hindi kayo maghirap ng pamilya mo. Pero paano ang pangarap ko? Gusto ko magkaroon ng mataas na edukasyon, maging profesional. Pero para saan pa yan? Naging marangya naman ang pamumuhay mo, hindi ba? Doon na biglang napagtanto ni Jenny na tama ang paalala ng kanyang ina. Walang madali ang yaman. Kung meron man, paniguradong may kapalit. At ganito ang sitwasyon na kinahantungan ni Joy. Nayayamot ito at inis na inis sa kaharap. Ano ba ako sa iyo, Lucina? Kaibigan o laruan mo? Tanong ni Joy. Mamili ka kung saan ka dyan. Palagay mo magkaiba. Hindi mo naman nakita ang koleksyon kong manika sa aking kwarto? Lahat sila noon may buhay, ngunit nung suwayin nila ako, ayun, ganoon ang kanilang kahinatnan. Kaya huwag mo akong subukan, Joy. Wika nito. Pagkatapos ay bigla na lang itong nawala. Nagkatinginan silang pareho. Halata sa mukha ni Joy ang takot. Hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Damay kaya siya sa galit ng engkantada. Nag-aalala rin siya para kay Joy. Tiyak na hindi na ito makakawala pa kay Lucina. Jenny, anong gagawin ko? Tanong ni Joy. Kalaunan, matapos ng mahabang pananahimik nito. Hindi ko rin alam, Joy. Natatakot rin ako. Bakit? Damay kaya ako sa galit niya sa'yo? Tingin ko hindi naman, Jenny. Sabi nga niya, di ba? Ako lang. Dahil ako lang ang tumanggap ng yaman na binigay niya noon. Minsan din kasi akong pinagsabihan ni nanay at tatay. Bata pa lang ako noon. Ang sabi nila, wag na wag akong magtitiwala sa mga ganoon, lalo at elemento. Dahil tiyak daw na may kapalit. Pareho silang balisa sa mga sandaling iyon. Kabado rin si Jenny. Dahil hindi niya alam kung damay ba siya sa galit ng kanilang kaibigang engkanta. Sana pala hindi na lang siya pinakilala ni Joy dito. Nakakatakot palang magalit ang mga ganitong uri ng nilalang.
Kinagabihan niyon ay inapoy ng lagnat si Joy. Kaya nang daanan niya ito kinaumagahan, ay nagpadala lang ito ng excuse letter sa kanya. Nang kapain niya ito ay, inaapoy pa rin ito naglagnat. Kaya tinawag niya ang mama nito. Tita Cindy, nakainom na po ba ng gamot si Joy? Tanong niya. Oo, Jenny. Hindi nga ako nakatulog dahil sa lagnat niya. Walang tigil ang punas ko sa kanyang basang bimpo. Kasi pakiramdam ko ay hindi bumababa kahit nakainom na siya ng para sa lagnat. Wika ng ina nito. Tinignan niya ito sa mata. Bigla niyang naalala ang kaibigan nitong engkantada. Biglang pumasok sa kanyang isip na baka may kinalaman ito sa nangyari kay Joy. Hindi kaya ito kagagawa ni Lucina? Walang gatol na tanong niya rito. Natulala ito at halos hindi maalis-alis ang titig sa kesame. Bakit hindi ka makasagot? Tama ba ako? Bakit di mo na lang sabihin kay Tita Cindy? Baka magawan pa nila ng paraan. Wag, Jenny. Wala ng paraan. Anong ibig mong sabihin? Kumain ako ng pagkain nila. Umpisa pa lang ay kumain ako ng kanilang pagkain dahil akala ko ay ayos lang. Ngunit nito lang ay sinabi niyang kailangan niya akong kunin. Umiiyak na kwento nito. Hindi na rin niya mapigilan ang kanyang luha. Hindi lang sa awa niya rito, kundi sa buong pamilya nito. Hindi, Joy. Baka may paraan pa. Sabihin natin kay Tita Cindy ang lahat-lahat. Huwag na, Jenny. Pakiusap. Mag-aalala lang ng gusto ang mama. Sakaling wala na ako. Tsaka man nasasabihin ang lahat. Wala rin naman silang magawa kahit sabihin mo sa kanila ngayon. Tsaka na lang kung wala na ako. Bulong nito. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-iiyakan dyan? Tsaka anong binubulong-bulong niyong dalawa? Tanong ni Aling Cindy. Nabigla na lang sumulpot. Wala po, ma. Naawa kasi ako kay Jenny. Iniwan kasi siya ng nobya niya, ma. Nagulat siya sa kung saan kinuha ni Joy ang kwento. Kaya imbis na maging emosyonal ay natawa na lang siya dito. Ngunit panandalian lamang ang saya. Dahil hindi mawala sa utak niya ang sinabi nito. Nakukunin na ang kaluluwa nito ng kaibigang si Lucina. Parang gusto niyang sugurin ang dalagang engkantada. Para sa kanya ay pagtatraidor iyon. Bigay nga ito pero may kapalit naman. At ang masakit ay buhay pa ni Joy na siyang nag-iisang kaibigan niya. Nagpasya siyang wag na rin pumasok. Sasamahan niya si Joy. Kung ilang araw na lang ang natitirang buhay nito, ay susulitin nilang magkaibigan. Sigurado ka, Jenny? Opo, Tita Cindy. Aalagaan ko muna si Joy. Tsaka na ako papasok kapag maayos na ang pagkaramdam niya. Salamat sa iyo, Jenny. Napakaswerte ng anak namin na nakatagpo ng katulad mong kaibigan. Hindi lang mabait, nakahanda pang damayan siya sa oras ng kanyang paghihirap. Opo naman, Tita Cindy. Si Joy lang ang lumapit sa akin noong unang araw namin sa grade 1 noon. Hanggang ngayon namang magtatapos na kami ng high school, ay kaming dalawa lang naman ang laging magkasama. Halos lahat nga yata ng gamit ko ay bigay lang niya ito sa akin. Ngumiti sa kanya si Joy habang inaalala niya lahat. Ngunit bigla itong nalungkot habang nagtatama ang kanilang mga mata. Pareho ang laman ng kanilang utak. Iyon ay ang isipin na ilang araw na lang ay mapuputol na ang kanilang pagkakaibigan. Hindi maintindihan ni Jenny ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Parang may taning na ang buhay ni Joy. Na tila ba bilang na lang ang sandali nito para mabuhay. Nandyan na naman kayong dalawa. Bakit ba kung magkatinginan kayo sa isa't isa ay parang maghihiwalay na kayo anumang oras? Dahil ba magtatapos na kayo ng high school? Hindi ka ba mag-aral, Jenny? Hindi po, Tita Cindy.
Wala pong panggasto si nanay sa college ko. Pwede kitang tulungan. Ako nang bahala sa tuition mo. Naku, wag po tita. Nakakahiya. Sige na Jenny. Alam mo naman hindi ba? Bulong ni Joy. Ayaw ko. Ayos lang sana kung magkasama tayo. Hindi rin naman di ba? Bulong niya pabalik. Hindi natapos ang kanilang usapan nang bigla na lang nangatog ang mga kamay at buong katawan ni Joy. Hoy, ayos ka lang? Tanong niya. Nang kapain niya ito ay halos mapaso siya sa sobrang taas ng lagnat ito. Agad niyang ginuha ang basang bimpo at pinunasan buong katawan ni Joy. Sa buong buhay niya ay noon lang niya naranasan na makakita ng isang taong tila nagbabaga na ang mga mata sa sobrang pula at sobrang init ng katawan. Kahit pa yelo na ang pinupunas ni Aling Cindy sa katawan nito. Hindi na normal ito. May impeksyon ka yata sa loob anak. Kailangan ka na naming dalhin sa ospital. Wika ni Aling Cindy. Huwag po ma, hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin anak? May pera tayo. Kaya nating magbayad ng doktor. Kahit ilang doktor pa yan ma, hindi nila ako kayang gamutin. Huli na ang lahat. Kahit albularyo, hindi ako kayang iligtas. Umiiyak na wika ni Joy. Buong akala ni Jenny ay ikakwento na nito ang nangyari at ang tungkol sa kaibigan nitong si Lucena. Ma, wala nang oras. Mamaya lang magpapaalam na sa ako sa iyo, Jenny. Sasamahan mo naman paminsan-minsan ng mama para hindi na siya masyadong malungkot. Bilin nito sa kanya. Joy naman, huwag kang ganyan. Pasensya na, Jenny. Kung hindi ko sinabi sa iyo. Pero ngayon na eh. Ano ngayon na? Gulat na tanong niya. Maging si Aling Cindy ay naguguluhan na rin. Ilang sandali pa ay biglang kumidlat ng napakalakas. Napasigaw pa si Aling Cindy sa gulat. Kasabay ng kidlat ay ang pagbuhos ng napakalakas na ulan at pag-ihip ng hangin na tila bahay. Ikabubuwal ng mga punong kahoy sa paligid ng bahay. Ano bang panahon ito? Bigla-bigla na lang nagbabago. Sambit ni Aling Cindy. Lumabas ito para isara ang mga bintana at pinto. Pagkatapos ay binuksan ito ang mga ilaw. Maging si Jenny ay nagtaka rin. Dahil nung paalis siya sa bahay nila, ay kay linis ng kalawakan. Halos walang ulap at sumikat na rin si Haring Araw noon. Joy, bakit ang tahimik mo? Joy! Joy! Kinapa niya ito mula unoo. At nang kapain niya ang mga paa nito, ay sobrang lamig na nito. Sinubukan niyang pakinggan ang hininga ni Joy. Ngunit naiiling siya, sabay sa pagpatak ng kanyang mga luha. Tita Cindy! Sambit niya habang umihikbi. Bakit? Anong nangyari? Joy! Tawag nito sa anak. Nang makitang nakapikit na ang mga mata nito at hindi na umihinga. Joy! Joy! Anak! Anong nangyari sa iyo? Gumising ka anak. Natutulog ka lang di ba? Napagod ka anak. Tita, wala na po si Joy. Inuhan na siya ng kaibigan niya. Umiiyak na wika niya. Jenny, sinong kaibigan? Anong sinasabi mo? Si Lucina po. Hindi ba niya naikwento sa iyo ang tungkol sa kaibigan niyang engkantada? Sumilay ang pagkagulat sa mukha ni Aling Cindy nang marinig iyon. Nailing ito na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nasabi. Hindi totoo ito. Sabihin mong panaginip lamang ang lahat ng ito, Jenny. Wika nito. Habang mahigpit na niyayakap ang nag-iisang anak na babae. Hindi makapaniwala dahil sa sobrang bilis lang ng lahat ng pangyayari. Naikwento ni Joy ang tungkol sa kaibigang si Lucina. Katunayan ay may naabot pa itong maraming ginto. Ang dahilan ng biglang paggaan ng kanilang buhay. Ngunit dekada na rin ang nakaraan at hindi na nga ito naikwento pang muli ni Joy sa kanila. Kaya buong akala ng ginang ay wala ng komunikasyon si Joy dito.
Hindi lubos akalain ni Aling Cindy na mangyayari ang bagay na ito sa kanyang anak. Hindi ko matatanggap ito. Babawiin ko ang aking anak sa kanila. Wika ni Aling Cindy. Posible ba yun, tita? Hindi ko rin alam. Susubukan ko. Tatawag ako ng albularyo. Hindi na siya umimik pa. Nananatili siya sa tabi ni Joy at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya kayang tanggapin na wala na ito dahil simula elementarya hanggang high school ay kasama niya ito palagi. Hindi man lang niya inasahan na sa isang iglap ay magtatapos ang kanilang pagkakaibigan. Halos isang dekada na silang magkasama na halos kapatid na ang turing nito sa kanya. Sa kabila ng mga narinig niyang balita na isa itong aswang, na pamilya ito ng mga aswang, hindi siya nagbatinag. Hindi siya natakot kasi aswang man o hindi ito, naging totoo ito sa kanya. Halos lahat ng meron ito ay nahati para magkaroon rin siya. Hindi na siya nabilhan ng kanyang ina ng mga personal na gamit dahil si Joy ang nagbibigay sa kanya nito. Kahit anong tanggi niya ay ipipilit pa rin ito. Pag-uwi ng tanghali ng kuya at ama ni Joy, ay nagtaka ang mga ito kung bakit parehong mugto ang kanilang mga mata. Paano kayo? Si Joy asan? Tanong ni Manggari. Wala nang bunso natin. Anong wala ng bunso natin? Takang tanong ni Manggari. Habang si Roger ay patakbo nang pumasok sa kwarto ni Joy. Joy, bunso, anong nangyari sa'yo? Hindi! Sigaw nito mula sa loob ng kwarto. Napatakbo na roon si Manggari. Hindi na nito hinahintay pa ang sagot ni Aling Cindy. Maging ito ay nagwala na rin dahil sa nangyari sa anak. Kahit ito ay hirap makapaniwala. Sobrang bilis ng lahat. Gayong kahapon lang ay naglalambing pa si Joy sa ama't ina na magpapabili ng bagong sapatos. Biglang lumabas si Manggari mula sa loob ng kwarto ni Cindy. Nagbabaga at nanlilisik ang mga mata. Hindi may pintang galit na mababaka sa mukha nito. Hindi katawan ni Joy ang nasa loob. Sino ang kumuha? Saan dinala? Mariing tanong nito. Nagkatinginan sila Aling Cindy. Ibig sabihin maging ang katawan ay kasabay na kinuha ni Lucina. Nagtaka si Jenny kung paano nakuha ang katawan. Gayong hindi naman niya naiwan mag-isa ang katawan ni Joy. Si Aling Cindy na ang nagkwento kay Manggari tungkol sa nangyari. Maging ito ay alam na ang tungkol kay Lucina dahil ito mismo ang nagbenta ng ginto at nagpayaman sa kanilang pamilya. Ngunit hindi nito matanggap dahil kaisa-isang babae lang si Joy at hindi rin ito inasahan gaya ni Aling Cindy na ang kanilang anak mismo si Joy ang kapalit sa yamang iyon. Agad naghanap ng albularyo ang mag-asawa. Naiwan si Jenny at Roger na nagbabantay sa labi ni Joy. Nagpasalamat si Roger sa kanya dahil kahit sa huling sandali ng buhay ni Joy ay naroon siya sa tabi nito. Hindi niya ito iniwanan. Paano naman niya matim na iwanan sa huling sandali ang buhay nito, ang kanyang nag-iisang kaibigan? Pangungot nga yata ito sa kanya. Hindi niya alam kung kailan maghihilom. Pero habang nabubuhay siya, hindi niya ito makakalimutan. Kinahaponan, pinatawag siya ng kanyang ina dahil nalaman nitong hindi siya pumasok sa buong araw. Kaya magalang siyang nagpaalam kay Aling Cindy at Manggari para kausapin ang kanyang ina. Magpapaalam muna siya na magpuyat sa lamay ng kaibigan niya. Pagdating sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng mag-asawang sampal ng kanyang ina. Nagulat pa siya dahil biglaan iyon at hindi niya napaghandaan. Nay, bakit? Gulat na tanong niya. Bakit? Pagkatapos mong magbulakbol sa klase, itatanong mo kung bakit? Galit na tanong nito. Nay, namatay po kasi si Joy. Ang kaisa-isahan kong kaibigan. Alangan naman na iwanan ko sila sa ganong sitwasyon. Nagulat ang kanyang ina. Hindi rin ito makapaniwala sa nangyari kay Joy.
Bakit ang bilis naman? Ang lakas naman niya noong isang araw. Habang gumagawa kayo ng inyong proyekto, hindi ba? Puna nito. Doon lang niya kwento ang tungkol sa kaibigan nilang Engkanto. Kinabahan pa si Aling Carmila dahil inakala nitong pati siya ay kukunin din ito. Hindi, Inay. Hindi ko ginawang tanggapin lahat ng inaalok nila sa akin noon. Maging ang alok nilang pagkain ay tinanggihan ko. Buti naman, anak. Nakakapangilabot ang nangyari sa kaibigan mo. Hindi ako makapaniwala. Oo nga po, Nay. Oo nga pala. Doon muna ako buong gabi, Nay. Sasamahan ko ang kaibigan ko kahit sa huling lamay niya. Ililibing din agad siya bukas nila Tita Cindy. Sabi kasi ni Tito Gary ay katawan lang ng saging ang nasa kanila. Kwento pa niya. Biglang nagalangan si Aling Carmila. Kahit kaibigan ni Jenny, ang anak nitong si Joy, ay hindi pa rin mawala ang tungkol sa haka-haka na angka nito ng mga aswang. Kaya nag-aalala ito para kay Jenny. Wala man naman tayong napatunayan, Nay. Puro chismis lang ang lahat. Tsaka kahit pinsan, wala akong nakitang kaduda-dudang kilos ni Joy. Halos isang dekada rin siyang naging mabuting kaibigan sa akin, Nay. At ngayong gabi, ang huling sandali niya sa mundong ito. Dahil isang gabi lang siyang paglalamayan. Litanya niya. Hindi pa rin niya mapigilang maiyak habang inaalala ang mga masasayang sandali habang magkasama sila. Naintindihan iyon ng kanyang ina. Kaya pinayagan siya nitong magpuyat sa lamay ng kanyang kaibigan. Ngunit pagkarating doon, hindi niya akalaing mag-isa lang siya na makilamay sa bahay ng kanyang kaibigan. Kahit mga kapitbahay nito ay hindi pumunta. Kaninang tanghali ay maraming nakiusyoso. Ngunit nang padilim na ay unti-unti nang nagsisialisan hanggang sa siya na lang ang natira. Sabi na, Jenny, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Aling Cindy. Hindi po ako alis sa tabi ni Joy, tita. Dito lang ako hanggang bukas. Malungkot na sagot niya. Sobrang tuwang ng ginang dahil may katulad niya na totoong kaibigan na handang damayan ang mga ito sa pagluluksa. Pinakapi siya ng mga ito. Nag-uusap-usap silang apat na para bang pamilya pa rin. Tila nakalili lamang siya sa bunsong anak ng mga ito. Maging si Roger na kuya ni Joy ay nakipag-usap na sa kanya na noon ay napakailap nito. Marahil ay sa kanya nito ibinaling ang atensyon na dapat ay para sa kapatid nitong pumanaw. Ating gabi na ay nasa tabi lang siya ng nakahimlay na katawan ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung tulog na ba ang mga ito. Pero hindi na niya iyon inisip pa. Ayos lang naman sa kanya kung siya lang ang magbabantay sa kanyang kaibigan. Minsan-minsan ay kinakausap niya ang kaibigan. Hindi niya alam kung naririnig ba siya ng kaluluwa nito. Basta iniisip niyang nasa tabi lang niya ito kausap siya. Napatingala siya sa kawalan. Noon lang niya napagtanto na kabilugan pala ng buwan ng gabing iyon. Narinig niya may pumapagaspa sa likod ng bahay. Kaya kinikilabutan siya. Hindi yon basta pagaspas lang ng isang manok. Dahil napakalaking pakpak niyon. Sinubukan niyang silipin at gano'n na lang ang paglaki ng kanyang mga mata. Nang makita ang pagbubulusok pataas ng isang nilalang. Tansya niya ay lalaki ito. Mabilis siyang bumalik sa gilid ng himlaya ni Joy. Sa takot na may makakita sa kanya na naging saksi sa ganong senaryo. Hindi siya makapaniwala na totoo nga kahaka na aswang ang lahi ni Joy. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang panahon at maghahating gabi na rin. Gusto niyang silipin ang loob ng kwarto ni Aling Cindy at Mang Gary.
Gusto niyang malaman kung sino sa mga ito ang aswang. Ngunit natatakot siya at nag-aalinlangan. Tatayo na sana siya nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Umidlip ko muna saglit, Janie. Sambit nito. Halos mapatalon siya sa kanyang kinaupuan dahil sa presensya ng binata. Kuya Roger naman, para na akong tatakasan ng kaluluwa sa ginawa mo. Bigla ka na lang sumulpot sa likuran ko. Reklamo niya. Pasensya na. Saan ka ba pupunta? Magbabanyo sana kuya, kanina pa ako naiihi. Ganon ba? Sige, ako na muna dito. Agad siyang tumungo sa banyo pagkatapos magpaalam. Pagkakataon niya yung masilip ang kwarto nila Aling Cindy. Katabi lang ito sa banyo kaya makikita niya kung sino ang nasa loob. Saktong nakabukas lang ito. At nagtaka siya dahil ating gabi na ibukas pa rin ang bintana ng kwarto. Si Aling Cindy lang ang naroon. Sinubukan niyang hanapin si Manggari, ngunit wala ito. Naalala niya ang kwento noon ni Joy. Tuwing gabi ay nanguhuli ito ng kanilang may uulam na karne. Ngayon ay kumpirmado na niyang totoo ang balibalita. Ngunit hindi lahat, dahil si Manggari lang ang aswang. At kahit aswang ito ay hindi siya nakaramdam ng takot. Dahil napakabuti ng buong pamilya ito sa kanya. Tahimik siyang bumalik sa himlaya ni Joy. Naroon pa rin si Roger. Nakatulala ito sa bangkay ng kapatid. Ayaw mo bang umidlip kahit dito lang? Tanong ng binata. Ayaw ko kuya, isang gabi lang naman ito. Bakit kasi ayaw pa ipaembalsaman ng papa niyo ang katawan ni Joy? Hindi rin daw kasi ito ang katawan ni Joy. Nasa engkanto na daw. Yun din ang narinig ko kahapon sa bibig ng papa mo. Malungkot niyang tugon. Yakap ang sarili. Kung pwede lang niyang pakiusapan si Lucina na ibalik ang katawan ni Joy. Kaso ay, ayon nga kay Joy, ay kumain siya ng itim na pagkain. Kaya wala nang pag-asa pa. Habang nakaupo ay nakaidlip siyang saglit hanggang sa tuluyang hinatak ng dilim ang kanyang buong diwa. Diyos ko Joy, totoo ba to? Buhay ka? Masayang sambit niya habang hinawakan ng mukha at kamay nito. Sinong nagsabi na patay na ako? Nandito lang ako kay Lucina, buhay na buhay. Huwag kang malungkot, sabihin mo sa papa at mama ko, maging masaya lang sila palagi. Dahil nasa paligid lang nila ako, maging kay Kuya Roger. Masaya ka na ba? Natabad ko na ang hiling mo, nakausap mo na si Jenny. Uwi ka ni Lucena. Napakademonyo mo Lucena, akala ko mabuti kang kaibigan. Paano mo nagawang ilayo si Joy sa mga pamilya niya? Galit na tanong ni Jenny. Bakit? Minahal din namin si Joy dito, tinuring na pamilya. Sa lahat nga ay siya lang ang hindi na isali sa koleksyon kong manika. Kaya maswerte pa rin siya dahil ito siya kasama ko sa aking tabi. Nailing na lamang siya dahil wala siyang laban dito. Hayaan mo na Jenny, ang mahalaga ay nangako siya sa akin na hindi niya kayo gagalawin. Baka huling kita mo na sa akin ito Jenny. Kung maaari, huwag ka nang lumapit o pumunta sa po ng Balete. Kamalimutan mong minsan dinala kita dito. Salamat at may prinsipyo ang iyong mga magulang na lagi mong pinapanindigan noon. Hindi ka nagaya sa akin ngayon. Hiling ko na maging matagumpay ka sa buhay. Ituloy mo naman ang pangarap ko, Jenny. Tapos, huwag mong kalimutan ang aking pamilya. Ituring mo rin silang pamilya kung maaari. Para naman kahit papano ay maramdaman nilang presensya ko sa pamamagitan mo. Napakahabang bili ni Joy sa kanya. Hindi siya nag-aalangang pumayag para sa ikatutuwa ng kanyang kaibigan. Gagawin niya ang hiling nito para na rin sa ikatatahimik nito habang nasa kabilang dimensyon. Nay,
Mag-aral po ako ng kolehiyo. Wika niya sa kanyang ina. Gabi matapos ang graduation ng seremonya nila sa high school. Jenny naman, saan naman tayo kukuha ng pambaon at tuition mo? Tutulungan ako ni Tita Cindy, Nay, at Tito Gary. Ano? Nag-iisip ka ba, Jenny? Hindi natin sila kaano-ano. Magpapatulong ka sa kanila. Hindi ka ba nahiya? Nay, sila po mismo ang nag-alok sa akin na paaralin ako. Sayang naman ang pagkakataon, Nay. Mahiya ka nga, Jenny. Kaano-anong ba ang taong iyan para papayag kang paaralin nila? Hindi mo kadugo ang mga yan. Tsaka alam mong bantog na aswang ang pamilya nila. Kahit wala na si Joy, nakipaglapit ka pa rin. Nay, mabait silang buong pamilya. Kung paiiralin natin ang pride, wala akong magagawa sa buhay at lalong wala akong marating. Halos sumama na ang loob ng kanyang ina dahil nakala nitong mas mahalaga sa kanya ang pamilya ni Joy kaysa nito at mga kapatid niya. Ngunit nais lang naman niyang sunggaban na ang pagkakataon. Ipinaliwanag niya sa ina lahat. Ngunit pinaintindi din ito ang nasa isip nito. Subalit nanindigan siya na mabait ang ina ni Joy at wala itong hinihingi na kapalit sa alok nitong pagtulong. Sa huli ay napapayag rin niya ito, kaya nagpa-enroll agad siya sa bayan. Sinamahan siya ni Roger dahil mag-enroll din ito sa 3 taon ng kursong pulisya. Salamat sa suporta niyo, Kuya. Tatanawin ko malaking utang na loob sa inyo ito. Anya rito, matapos silang makapag-enroll. Yan ka na naman, wala nga yan. Tsaka hindi na ibang turing namin sa iyo. Halika sa kantin, kumain muna tayo dahil tanghali na. Yaya nito. Basta libre mo, Kuya, ha? Wala akong pera eh. Tumangoy ito at hinila na siya papunta sa kantin ng campus. Kakaumpisa lang niyang kumain nang may lumapit sa kanilang isang binata. Tumabay ito sa kanya. Hinayaan lang niya ito kasi kainan naman iyon. Maging si Roger ay tahimik lang din. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Tinanong siya kung baguhan ba siya sa campus na iyon. Tumangaw lamang siya at nginitihan ito. Akala niya ay hindi na siya nito kukulitin. Ngunit ilang saglit lang ay tinanong na naman siya nito kung ano ang kanyang pangalan. Magalang pa rin niya itong sinagot hanggang sa dire-diretso na ang pakikipagkwentuhan nito. Tila ba komportable na ito sa kanya kahit sobrang tipid na mga sagot niya rito. Hanggang sa mapansin niya ang kakaibang reaksyon ni Roger. Tila ba ay nayayamot na ito. Patay malisya siya habang naaasiwa na rin sa iba-ibang presensya sa kanyang paligid. Nang hindi na siya makatiis ay niyaya na niya si Roger na umuwi na sa boarding house na tinutuluyan nito. Doon din kasi siya makituloy dahil may pambabaeng kwarto din doon. Kapatid mo pala siya, hindi ko alam, pasyensya na bro. Wika pa nito kay Roger. Ngunit tinitigan lang ito ng masama ng binata. Pagkatapos ay hinila na siya nito palabas. Napakamot ng ulo ang binatang naiwan sa kantin. Ikaw, Jenny ha, huwag kang padadala sa mga lalaki dito sa school. Lulukuhin ka lang ng mga yon. Sinasabi ko sa'yo, wala nang matinong lalaki ngayon. Bili nito. Pati ikaw, Kuya Roger? Bakit pati ako? Sabi mo eh. Nakangising wika niya. Muli na namang nayamot ito, kaya tinawanan niya ulit. Ilang araw lang na naging regular ang pagsasama nila, ay naging panatag na siyang kasama ito. Mas lalo siyang napahanga dahil napakamaalaga at maalalahanin ng binata. Lagi siya nitong pinapaalalahanan sa mga gawain niya sa school at ang pag-aaral. Napakasipag din ito sa mga gawain na halos ito lahat ang gumagawa. Gaya ng pagluluto at paglilinis.
Napakaswerte ko naman dahil may kuya akong maalaga sa akin. Anya rito isang gabi, matapos nitong maghain ng kanilang hapunan. Jenny, matanda na ba ako sa paningin mo? Ha? Hindi naman po. Ang gwapo niyo nga po eh. Kung narito lang si Joy, tiyak mapagkakamalan kayong kambal. Kasi para kayong pinabiyak na prutas. Nakikita ko pa rin ang mga titig niya sa'yo. Parehong-pareho kayo kung makatitig. Ngumiti ito sa kanyang puna. Alam niya na kung nangungulila siya sa kanyang kaibigan, ay mas lalo ito dahil kuya ito ni Joy at dalawa lamang sila na magkakapatid. Kaya gustong-gusto na niya itong makita muli. Ngunit ang bilin nito ay wag na siyang pumunta pa sa Balete kung nasaan ito naroon kasama si Lucina. Kaya ang ginawa niya ay nag-focus na ng gusto sa pag-aaral. Gusto niyang ipakita sa mga magulang niya at sa mga magulang na rin ni Joy na deserve din niya ng tulong na inalok ng mga ito sa kanya. Ngunit nangalahati pa lang siya ay tila susubukin na siya ng pagkakataon. Bilang isang dalaga ay normal sa kanya na mahulog ang loob sa isang lalaki. Lalo na mabait ito sa kanya. Maalaga at higit sa lahat ay nahulog ang loob niya dito ay dahil sa araw-araw silang magkasama. Akala ko ba, pag-aaral ang inaatupag mo? Bakit nagpabuntis ka? Sa anak pa nila Cindy at Gary. Anong pinambayad mo? Yang katawan mo sa tuition na binibigay nila? Wika ng kanyang ina. Nay, hindi po. Nagmamahalan kami ni Gary. Nagmamahalan? Hindi mo ba naisip? Kung totoong aswang ang lahi nila, iyang anak mo ay magiging aswang. At siguradong pati ikaw ay hahawaan ng pagiging aswang nila. Naintindihan mo rin ba ako bilang ina mo, Jenny? Hindi siya makasagot. Naalala niya kung paano niya nahuli si Mang Gary na nagpalit ng anyo sa mismong lamay ng anak nitong si Joy. Ngunit, hindi pa rin niya maiwasang mahulog kay Roger. At tapos na rin ito sa pagiging pulisya. Pasensya na po, Nay, pero may anak na kami ni Roger. Ilang buwan na lang ay isisilang ko na ito. Kaya hindi ko siya kayang iwanan. Anya. Dahil doon na itinakwil siya ng kanyang ina at hindi niya inakalang sa pagtakwil ng kanyang ina ay marami siyang dadaaning pagsubok sa buhay. Sa bahay siya ni Aling Cindy at Mang Gary umuwi. Tanggap naman siya ng mga ito at masaya pa nga ang mag-asawa na siyang napili ni Roger na mapangasawa. Ngunit ilang araw pa lang siyang nakatara sa bahay ng mga ito ay lagi na lang siyang may sakit at nanghihina. Nakakarating ito sa kanyang ina na dahil sa kanyang kalagayan ay naisip nito na inaswang siya ng sariling mga biyanan. Nakarating ang chismis na iyon kay Aling Cindy. Kaya galit na galit ito sa kanyang ina. Dagdag problema iyon sa kanya at imbis na gumaling ay mas lalo pang lumala ang sakit niya dahil marami na siyang iniisip at pinoproblema. Dahil sa pangyayari sa kanya ay naisipan niya ang nag-iisang kaibigan na si Joy. Ito lang lagi ang nakikinig noon sa kanya tuwing magkikwento siya tungkol sa kanyang problema. Nangungulila na siya ng gusto dito kaya naisipan niyang puntahan ang Balete. Gusto niya itong makausap at makakwentuhan. Alam niyang hindi siya nito matiis. Pagkarating sa puno ng Balete ay tinawag niya agad ito. Desperada na siya dahil wala man lang may pumapansin sa kanya. Kahit si Lucena na lang ang harap sa kanya. Hanggang naramdaman na lang niya ang pagkahilo. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at ang magising siya ay biglang nasa loob na siya ng bahay nila Lucina. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napakaraming naroon. Paglingon niya ay nasa likod niya si Lucina. Nakatitig sa kanya. Lucina,
Nasaan si Joy? Masayang tanong niya. Bakit ka nang bubulabog? Akala ko ba sinabihan ka na ni Joy na huwag ka nang pumunta rito? Lucina, kaibigan ko si Joy. Nag-iisa lang siya sa buhay ko. Ibig kong sabihin ay siya lang sa lahat ng mga kaibigan ko ang itinuring kong parang kapatid. Namimiss ko na siya. Baka naman pwedeng mag-usap kami kahit saglit. Ikakasal siya ngayon, kaya bawal mo siyang kausapin. Kasal? Oo, kasal nila ng kapatid kong prinsipe. Tuluyan na siyang maging parte ng aming angkan. Napangiti siya ay binalita ng engkantada. Kahit paano ay maayos naman ang buhay nito sa mundo ng mga engkanto. Dinala siya ni Lucina sa piging na pagdadausan ng kasal ni Joy. Napakaganda at napakaraming bisitang naroon. Ngunit hindi pa niya nakikita si Joy. Hanggang sa magsalita ang isang hari at nagpakilala itong ama ni Lucina. Mag-uumpisa na ang kasalan, kaya sabik na siyang makita ang paglabas ng kanyang kaibigan. Ilang saglit pa ay bumukas ang mahabang kortina na kulay puti. Lumabas mula roon ang napakaganda at malarayan ng si Joy. Katabi nito ang isang lalaking nakasuot ng damit pang prinsipe. Napakakisig din ito at halatang mabait. Napakaswerte rin pala ng kaibigan ko. Aniya sa kanyang isip. Nakita siya nito kaya kinawayan niya ito. Ngumiti ito pabalik sa kanya. Hinintay niyang matapos ang seremonyas. Hindi na siya lumapit sa kinaroroonan nito dahil ito na mismo ang lumapit sa kanya. Pasensya na kung hindi ako sumunod sa utos mo na huwag akong pumunta dito. Namiss kita bigla ng sobra kaya hindi na ako nakapagpigil pa. Paliwanag niya rito. Ayos lang, ano ka ba? Mabuti nga at naisipan mo akong dalawin. Akala ko kasi sobrang sama ng angkan ni Lucina. Akala ko ay gagawin nila akong koleksyon tulad ng mga manika niya. Litanya nito. Hindi ko akalaing may mga kapatid pa si Lucina. Aniya. Ako nga rin, hindi ko alam. Nito lang ding huli nalaman ko at nag-alala si Lucretius. Mahilig siyang maglayag at nang makauwi siya dito, tsaka lamang kami nagkita at nagkakilala hanggang sa humantong kami sa ganito. Masayang balita nito. Mukhang masaya ka na nga rito. Oo, Jenny. Tanggap ko nang dito ang kapalaran ko. Dahil dito ko rin naman natagpuan ang lalaking gusto ko makasama habang buhay. Hindi mo ba namimiss ang mga magulang mo? Tanong niya. Ngumiti lamang ito sa kanya. Ipinaliwanag nito na tila iba na ang emosyon nito simula nung manirahan ito sa mundo ng mga engkanto. At nawala na rin tong kakayahan para makausap ang pamilya. Nagbilin na lamang ito na ipaabot niya ang pangungumusta nito sa pamilya. Doon na rin niya inumpisa na magkwento tungkol sa nangyari sa kanyang buhay. Nagulat ito at napayakap sa kanya. Pamilya na pala tayo. May pamangkin na ako sa iyo. Buwang wika nito. Pero Joy, pwede bang tapatin mo ako sa isang bagay? Anong bagay? Totoo bang lahing aswang ang iyong mga magulang? Nagulat ito sa kanyang naging tanong. Hindi kaagad ito nakasagot at nag-aalangan. Parang nakita ko kasi ang iyong ama. Hindi lang ako sigurado. Ang totoo niyan, Jenny, ay ako sanang magiging tagapagmana ng mutya ng aswang ni Papa. Kaso ay nandito na ako. Kaya malamang, iyang batang nasa sinapupunan mo ang magiging tagapagmana. Hindi siya nakaimik sa sinabing iyon ng kaibigan. Paanong ang anak niya? Napaka-inosente nito. Tsaka kawawa ang bata sakaling mabalot ng sumpa ng dilim ang buong pagkatao. Kung itatakas ko kaya siya? Tanong niya. Hindi ako sigurado, Jenny. Pero, akala ko ba mahal mo si Kuya Roger? Dapat tanggap mo. Tulad ng pagtanggap ko sa buong pagkakakilanlan ni Lucretius. Mabait naman ng kuya, diba?
Tsaka hindi siya gagawa ng isang bagay na kakadismaya mo. Sa totoo lang, noon ka pa minahal ng kuya. Ako lang ang pumipigil na ligawan kanya kasi ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin. Akala ko kasi laro-laro lang kay kuya noon. Iyon pala ay seryoso. Mahabang kwento nito. Marami pa sana siyang sasabihin, ngunit tinawag na sila ng asawa ni Joy. Magsisimula na ang ikalawang programa ng kasalan at nakahanda na rin ang mga pagkain. Samantalang siya ay inabutan lang ni Joy ng isang basong inumin. Hindi niya alam kung anong uri ng inumin iyon. Basta ay noon lamang niya ito natikman sa buong buhay niya. Napakalambot nito sa lalamunan. Aliw na aliw siyang panoorin ng kaibigan na masayang ikinasal sa asawang engkanto. Hindi niya naisipan na umuwi dahil gusto muna niyang dumistansya sa kanyang biyanan, pati nang hindi magkaintindihan. Samantalang halos mabaliw si Roger sa kakahanap sa kanya. Pumunta ito sa bahay ng ina niyang si Aling Carmela. Sa pag-aakalang doon siya pumunta. Wala naman siyang ibang kaibigan na malapit sa kanya, kundi si Joy lang. At noong mawala si Joy, ay lagi na lang siyang mag-isa. Hanggang sa maging magkalapit sila ni Roger at nagkapalagayan ng loob. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Mataray na tanong ni Aling Carmela. Nay, si Jenny po. Huwag mo akong matawag na nanay. Hindi kita anak. Hindi ngayon ang oras para mag-away tayo, Nay. Kailangan kita ngayon kasi nawawala si Jenny. Natahimik ito nang sabihin iyon ni Roger. Wala din itong ideya kung nasaan ang anak. Kahit may hinanakit ito kay Jenny, ay labis din itong nag-aalala. Magalang na nagpaalam sa Roger matapos makumpirma na wala sa kanilang bahay si Jenny. Naikot na nito ang lahat, ngunit hindi pa rin ito mahanap ang kinakasama. Isang lugar na lang ang nasa isip nito. Ang madalas na pinupuntahan nila ni Joy nung magkasama pa ang mga ito. Kahit madilim ay naglakas loob pa rin si Roger na punta ng lugar. Doon sa ilalim ng puno ng balete, ay natagpuan nga nito ang kanyang katawan na walang malay. Kahit anong gawing paggising nito sa kanya, ay tila wala siyang naririnig. Walang reaksyon kaya ang ginawa ni Roger ay kinarga na lamang siya at dinala ng bahay. Saan mo nahanap si Jenny? Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Aling Cindy. Sa ilalim ng punong balete, Ma. Ang madalas tambahin ni Joy noong bata pa siya. Ma, kailangan ko makahanap ng albularyo. Wika ni Roger. Pero anak, Ma, kapakanan ni Jenny ang kailangan nating unahin ngayon. Kung natatakot ka para kay Papa, pwedeng sa kubo na muna kayo. Tsaka hindi naman yata kayo gagalawin ng albularyo. Pero malalaman nila kung aswang ang isang tao, anak. Baka biglang gumawa ng bagay na ikakapahamak ng iyong ama. Sa kubo nga muna kayo, Ma, kung nag-aalangan kayo. Sa wakas ay napapayag din ito na tumawag sila ng albularyo. Umalis ang mga ito sa bahay at sa kubo na muna nagpalipas ng gabi. Ang albularyo na tinawag ni Roger ay kapitbahay. Kakilala nila Aling Carmela. Sa pag-aalala sa anak, ay hindi rin ito matiis kaya sumaman na rin ito kay Roger. Mag-alas 9 na ng gabi nang makabalik sa Roger sa kanilang bahay, kasama si Aling Carmela at Lolo Bentoy. Hindi pa man sila nakarating sa bahay nila Roger, ay alam na nitong naengkanto si Jenny. At alam na alam nito kung paano siya bawiin mula sa kamay ng mga engkanto. Huwag niyong hayaan na palaging mapunta sa engkanto ang kanyang kaluluwa. Baka matipuan at hindi na makabalik. Hindi lahat ng engkanto mabait. Ang iba, traidor. Baka sa pilitan siyang pakainin doon. Kawawa siya. Litanya ng albularyo. Walang may nakaalam sa kanila kung bakit napunta sa ilalim ng punong balete ang kanyang katawan.
Halos sa ating gabi rin bago siya nagising. Dismayado siya nang magising siya sa harapan ng ina at ni Roger. Bakit niyo pa ako hinanap? Hinayaan niyo na lang sana ako. Anya, Jenny, kung masama ang loob mo sa amin, huwag namang ganon. Alalahanin mong buntis ka. Tsaka ano bang nagawa ko mali sa'yo? Bakit bigla ka na lang naggaganyan? Tanong ni Roger. Naguguluhan na ako, Roger. Hindi rin naman magkaintindihan ang mga magulang natin. Hindi matanggap ni nanay na nag-asawa ko. Kaya ayaw ko na lang ding ipagpatuloy ang buhay ko dito. Sasama na ako kay Joy. Anak, wag namang ganyan. Tawarin mo ko. Hindi ko lang natanggap kaagad na nag-asawa ka ng maaga, Jenny. Ang buong akala ko ay matutulungan mo na ako sa mga kapatid mo. Hindi pala. Pero ayos na ako ngayon. Kung hindi man giginhawa ang buhay ko, tatanggapin ko na lang. Ang mahalaga ay buo pa rin kayong magkapatid. Nariyan na rin yung apo ko. Mamahalin ko yan. Kahit ano pa yan. Tanggap ko na, anak. Umiiyak na litanya ni Aling Carmela. Naiyak na rin siya habang yakap ang ina. Alam naman niyang nagkamali siya. At nangako siya sa sarili na matapos siyang mailuwal ang anak, ay mag-aaral siyang muli. Hindi siya magalinlang ang humingi ng suporta sa kanyang asawa na ngayon ay isa ng pulis. Nay, huwag ka pong mag-alala. Lahat ng pangarap ko noon, itutuloy ko para sa mga kapatid ko at sa iyo. Alam kong hindi pa uli ang lahat. Dahil bata pa naman ako. Anya. Huwag kang mag-alala, Nay Carmela. Narito lang ako para sumuporta sa mga pangarap ni Jenny. Tsaka hindi rin ako magpapabaya sa mga pangangailangan ng mga kapatid niya. Magbibigay rin ako sa kanila ng pambaon at kailangan sa pag-aaral. Pangako ni Roger. Maraming salamat, Roger. Pasensya na sa mga nasabi ko sa iyo na hindi maganda. Hindi ko lang matanggap ang nangyari. Napakabata pa kasi niya. Naintindihan ko din naman, Nay. Kasalanan ko rin. Ako ang lalaki. At alam kong inosente at napakamura pa ng edad ni Jenny. Pero babawi ako, Nay. Pag-aaralin ko siya matapos mailuwal ang aming anak. Pangako na Roger dito. Nagpaalam na rin ang albularyo. Maghahating gabi na kaya. At balak sana na ihatid ni Roger ang mga ito. Ngunit walang kasama si Jenny. Huwag mong iwanan ang asawa mo. Huwag mo kaming alalahanin. Albularyo ako kaya anumang nilalang o elemento ang makasagupa namin ay kaya kong labanan. Uwi ka ni Lolo Pintoy. Kaya nagpasalamat na lang silang muli sa mga ito. Niyakap ni Jenny ang kinakasama at nagpasalamat dahil palagi siya nitong iniintindi at ang kanyang ina. Siyempre kapag maisilang na ang pinagbubuntis mo, ikakasal na rin tayo. Kaya dapat lang na pamilya na rin ang turing ko sa pamilya mo. Uwi ka nito sabay yakap sa kanya. Jenny, sambit nito. Tila ba nag-aalangan sa nais nitong sabihin? Bakit? Tanong niya. Hawak niya ang kamay nito kanina pa. May aaminin ako sa iyo. Uwi ka nito. Habang nakatingin sa kanyang mga mata. Tila isang seryosong usapin ang bagay na nais nitong buksan. Kaya umayo siya ng upo. Hinahintay niya itong magsalita hanggang sa nagsimula na itong maging balisa. Ano yun? May ibang babae ka pa ba? Kunot noong tanong niya. Naiinip na siyang maghintay sa kung ano ang gusto nitong sabihin. Hindi yon. Tungkol sa katauhan namin. Natahimik siya dahil mukhang naulaan na niya ang gusto nitong sabihin. Hinintay niya itong magsalita dahil gusto niyang manggaling mismo sa bibig nito ayon. Aswang si Papa at ang ating anak. Mukhang siya ang magiging tagapagmana ng mutya ng aswang kasi siya ang panganay na apo. Sana, Jenny, matanggap mo ang katauhan ng ating anak at ng aking ama.
Matagal ko nang alam na aswang si Papa Gary. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Anong magagawa ko? Minahal na kita kahit sa kabila ng mga nalalaman ko. Hindi ko mapigilan ang puso kong mahalin ka kasi naman napakabuti mo. Niyakap siya nitong muli ng sobrang higpit. Maluwag na ang dibdib nito dahil wala nang itinatagong sekreto sa pagkatao. Kinabukasan noon, ikunento niya ang lahat-lahat nung nagkita sila ni Joy. Hanggang sa natanggap na rin kalaunan ng pamilya nito ang pagkawala ni Joy. Lumipas ang ilang mga buwan. Naisilang na ni Jenny ang kanilang nag-iisang anak na gwapo. Katulad ko, di joke lang. Hanggang sa lumipas muli ang ilang buwan nang lumakas na siya, ay nag-aral siya muli. Sa paglipas pa ng mga taon na yon, ay nagpakasal sila. Hanggang sa bumuo sila ng sarili na talaga nilang pamilya. Sabi nga sa isang kasabihan, ay gawin ng iyong sarili na isang matapat na tao. At pagkatapos ay maaari mong tiyakin na ang tiwala ng tao ay buong buo para sa iyo. Dahil kapag nagsabi na ako ng ganito, ibig sabihin nun ay katapusan na. Wakas!